hindi naman kami every Sunday na nagsisimba noon. Kasi wala pa yung simbahan ng Anglican noon dyan. Sa Sagada lang. Kaya hindi naman kami talaga nagsisimba. Kung paano kami na-baptize, syempre sa sprinkling, sa school. Yun lang yun. And then, Christmas lang magsimba kasi may bigayan, di ba? Sa church. Oo. Kaya kahit napakalayo ng Sagada doon, nilalakad namin yan paggabi. Okay, then after that, asa na yung gusto ko makita nyo dito, yung kabutihan ng Panginoon, hindi yung kinukwento ko lang. Kung paano ko nakikita yung pag-ibig ng Panginoon. Okay? So, nung high school ako, syempre nag-aral ako sa Catholic school. So, Catholic sa weekdays, pero kapag Sunday, sa Anglican. Ganun. Pero nung syempre tapos na yun, fast forward, dumating yung charismatic movement. Narinig niyo yun? Oo, lahat yung mga kabataan, gusto nila yun kasi awitan, saka masaya yung worship. Oo. Tapos, damang-dama mo talaga yung feelings mo na nag-worship. Naiiyak ka, mga gano'n, pinupuhos mo talaga ang feelings mo. Okay? Kapag sa ng worship. And then, ayun, madami. Charismatic, Pentecostal, mga gano'n. So, maraming beses na sinuway ko rin ang payo ng parents ko sa katulad ng pagkakasal. Actually, hindi ako kinasal na ganyan. Oo. Ginusto ko yung plain na simple lang. Okay, simple lang. Nasaktan ang aking ama doon kasi ako ay first child. Pagkatapos hindi niya ako walang ganong mangyayaring kasal, di ba? First child ba, kamanta mo. So, parang yung ego niya, nasaktan siya talaga. And then parang, nagka-high blood pa nga siya noon eh. Oo, I did not know also na dapat hinandle ko yung pag-ibig ko rin sa kanya, yung respect ko sa kanya. That I did not know. Kasi hindi naman tinuro yon sa Pentecostal, charismatic na mga ganyan. It's just the worship and worship na mga ganon. Iba yung pag-handle nila sa mga salita ng Panginoon. Okay. Ngayon, nung ilang taon na ako, 2017, amoy wala ito yung religion. Ang amoyo. Dahil rin nasa circle nyo. Adventist. Dahil makichuchoy na nyo. 2017, adami ti literature evangelist, ti aglaklako iti books. Well, may nagpunta sa school. Binintahan ako ng books. And then, nung magkaroon sila ng evangelism na ganito, in-invite kami. So, 6 o'clock. 6 to 7, kainan yun. Medyo class yung evangelism na binigay sa amin. Kasi we were all teachers that time. We are professionals. Kunada. May nagtatrabaho sa TTI, sa TPM, sa schools. Ganun. Kaya, at alam nyo naman yung Health 100, di ba? Restaurants. Siya ang nag-sponsor ng mga pagkain. Kaya, medyo class. So, may kainan doon. At napakaganda ng I joined the evangelism from first day to the 9 or 10th day. Parang yung 10th day or 11th day is the Sabbath, Saturday. Nag-start ako doon sa first, tinapos ko yun kahit umuulan, mapapanak. Yung mga kasama ko, meron din yung 1 day, 1 night, gano'n, o 2 nights, tapos wala na. Tapos may a-attend naman na iba, tapos wala na. Kaya, alam nyo tapos tuloy-tuloy na akong nakisama sa kanilang worship during Sabbath. Yung church ko, Streams of Water Ministry, na noon ay free believers, di ba? Well, ang nag-area, free believers dito eh. Well, meron yun,
Nag-a-attend ako ng Sunday at nag-a-attend ako ng Sabbath. So, dalawa ang service ko noon. Kasi mahirap iwanan yung mga kaibigan. At saka ako na yung pinaka-ate nila doon kasi ako yung as to age. And then, ako pa yung treasurer nila. And then, ginagamit pa ako sa yung Bible study, mga ganun. Mga nag-lead ng prayer, mga ganun. Kaya akala ko, ang dami kong alam. Akala ko yung faith ko akala ko napakalapit ko na sa Panginoon. Akala ko madami akong alam. Oo. Pero nung nag-join ako sa evangelism at nag-join ako sa pag-aaral nila, nakita ko wala pala akong alam. Awante amok. Kasi doon kasi sa tinuturo sa charismatic, it's all the same. Hindi nila tinuturo itong last day events na napakahalaga sa atin. Importante. Kasi nandito tayo eh. And then, yung about health. Hindi pa tayo tinuturuan ng about health. Kaya nung malaman ko ito at nagsisimba ako, what is your plan for me? Yun ang palagi kong tanong sa Panginoon. Anong plano mo sa akin? Bakit ko nalaman ang mga ito? Kaya ipalubos mo nga maawak na dito eh. Wala. Kaya nga one time, hindi ko alam kung anong taon na yun, nung napunta kami sa Bisao, I met Deborah and Deborah sa Bisao. Tapos sabi ko, sana meron din dito sa barangay, sa Sagada. Kasi wala dito sa Sagada. The town of Sagada, wala. Yeah? Awan is the Engam at the Bisao. Ada pa ijay. So, sulinat na barbaryo. Daduma. Tapos pero yun din ang palagi kong tanong sa Panginoon. What is your plan for me? Bakit mo hinayaang nalaman ko ang mga ito? Ang katotohanan ng mga ito, sabi ko. Tapos nung umuwi ako, pinsan, nakita ko sila dito. Amay, nunahan niyo ako, sabi ko, how great is our God. Naunahan pa niya ako. Sabi ko, maalala ko yung narinig ko na message na kung hindi gagawin ng mga katulad ko na nakarinig ng katotohanan, baka yung mga bato, gigising na yung mga aso, sila ang magsasabi ng katotohanan dito, di nakakahiya sa akin na nakarinig ng katotohanan, di ba? Gagamitin niya yung bato, gagamitin niya yung mga aso, yung kalabaw, gamitin niya. To preach. Tapos tayo kami na nakarinig na ko. Kaya naisip ko yun. Tuwang-tuwa ako at nandito sila. Ngayon sabi ko, paano ako makakatulong? Marami akong iniisip. Yung sa health naman. Sa health ministry. Kasi kailangan alam nating alagaan ang ating kalusugan. Kasi di ba sabi, the body is the temple of the... Yes. So, kailangan nating malaman, kailangan nating matuto anong pangangalaga sa ating kalusugan. Hindi pwedeng itong spiritual lang, it should be balanced. Hindi pwedeng, paano ka naman magiging, how do you enjoy the blessing of God kung tayo ay may sakit? Diba? Kung tayo ay sakit din, baka panay tayo singil sa Panginoon na may sakit. Magiging dahilan tayo. Instead na masaya tayong nagpupunta sa mga ganito, di ba? And then, nagpa-baptize na ako. Alam niyo sa evangelism na yun, hindi naman sa sa evangelism na yun, ako lang ang nabaptize na first. After a year, may sumunod. Kasi nga hindi sila nag-attend ng tuloy-tuloy. Kulang sila ng kaalaman, di ba? Tayo talaga, kailangan natin malaman bago tayo magpabaptize, di ba? Mag-search pa ako. Alam niyo, ang una kong na-search sa SDA, pero nung basahin ko ang kanilang reasoning, wala. Compare mo ang reasoning ng nagsasabing kulto ang Adventist sa Bible, parang hindi nila alam ang kanilang sinasabi.
Yung katotohanan pa rin, i-guide ka naman ng Panginoon na malaman mo yung katotohanan. Okay? So, ito ay to inspire kayo na alam niyo sabi ng mga families ko, yung mga kasamahan ko na kasi after a year din sa church, sabi pala ng pastor, yung sa dati kong church, sabi ni senior pastor, kailangan isa lang ang church natin. Tapos sabi ko, sorry, pero ito ang i-give up ko. Sabi ko, so nag-full-time na kami sa Adventist. At hindi ko makakalimutan yung LE, Literature Evangelist, kasi siya ang dahilan ko na malaman ko itong Adventist. Kaya ako ay nag-ELE din. Sa ganitong paraan, marami tayong nababasa. Kasi hindi naman tayo pastors lahat. All of us cannot preach. Not all of us cannot preach. Diba? So, ang dalhin mga printed pages sa mga bahay, na ako ay kadalasan, mahal ang books natin. Pero, may certain amount na ini-sponsor ko doon para hindi mahirapan yung mga bumibili. Minsan dahil mahal, hindi sila bibili. Kaya ibigay natin yung pinaka magandang price sa kanila. Hulugan pa. Diba? Oo. Asan na ako? Sa iyon. Kaya ako ay nag-ELE kasi ELE ang dahilan kung paano ako nakapasok dito sa Adventist. Mga kaibigan ko naman, sabi nila, umalis na nga sa church, sa Sabatista pa pumunta. Dami-dami naman dyan na pupunta. Tapos sabi ko, bakit aalis naman ako kung pareho rin lang ang aking pupuntahan? Sabi ko. Oo. Alam niyo, sa kayo niya, dagay kay Lia, ang katotohanan nandito sa kanilang turo. Na madami tayong hindi narinig na naisulat sa Bible. Na ako sa tanda kong ito, pag sa palipat-lipat na church, all the same ang parang pinipreach. Yung gusto ng masang marinig, yung gusto lang nila, yan lang ang pinipreach. Pero sa Adventist, kung ano yung salita ng Panginoon, yun ang pinipreach. Masaktan ka man, that is training. Diba? Oo. Ganun naman ang mag-aral paluin pa nga tayo sa puwit Oo. Kaya, sana ma-inspire kayo dito kasi may mga kasama kayo, kasama niyo ako. Tapos yayain natin ang mga kasama natin. Kung kulang ito kasi 10 days lang. Alam niyo ba pinag-aralan namin itong final events? 1 year? Oo. 1 year meron kaming nagsiseries dito. Every third and second Sabbath and third Sabbath of the month, may nagtuturo sa amin dito. 1 year yan. Oo. Kaya, I pray na magdasal din kayo, na kayo ay tulungan ng Panginoon, i-guide kayo para tuloy-tuloy ang pag-aaral sa katotohanan. They hold the truth. Dito, malalaman mo. Madaming katotohanan dito. Haan nga fighty the faith. Ang faith, kung anong nasa Bible, isagawa mo, isabuhay mo. Kasi walang silbi yung kaalaman na yun kapag hindi na isa sa buhay. Faith without action is dead. Ayaw naman natin yung gano'n. Diba? Gusto natin buhay. Okay, so yun lang at sana the name of the Lord will be glorified in our life. Amen.